Hello, hello mga tao. It is me, Apple with me, at welcome ulit dito sa loob ng ating village walls sa ating beautiful realm, Calzones. Yeah, okay. So, nandito tayo sa village ulit dahil meron tayong little issue na naman. Recently, may nakita akong villager sa ibabaw ng ating walls. Hindi ko lang kung paano siya nakakataas doon. And, ito, kita nyo yung iba nating mga villagers dito. Nawawalan tayo ng isang villager dito actually. Yung villager natin, yung librarian natin na nagtitrade ng Power 5. Yeah, hindi ko siya mahanap. And, ewan ko, nakakalabas kasi sila sa walls natin. Hindi ko lang kung bakit. Wala namang mga butas or anything. Paano sila nakakalabas? So, susubukan natin gawan ng paraan para maiwasan yung issue na nakakalabas yung ating mga villagers. Dahil dito sila pinaka-free sa loob ng ating matataas na pader. Yes, alam nyong malaya tong mga taong to. Dahil bawal sila tumakas. Yeah. So okay, yung naisip kong solution para baka hindi na makalabas yung ating mga villagers ay gagawin nating mas makapal yung mga walls natin dito. Hindi ko alam kasi kung nag-glitch ba sila dito sa walls natin. At sisundan ko lang yung design ng wall natin. Lalagyan ko lang ng, lalagay natin siya dito sa lower half ng block para hindi siya spawnable. Pero yeah, gagayahin ko lang yung wall natin dito with itong parang walkway na yan, yung mga slabs na yan sa gitna. So okay, susundan ko lang exactly yung wall na nasa kabilang side nitong slabs na to. Gagayahin lang natin yung pattern niya and itutuloy lang natin to all the way around sa ating village. So parang dalawang walls na yung ginawa natin dito. Pero kasi naman to mga villagers natin, ewan ka ba kung paano sila nakakalabas. Pero yeah, okay, tingnan natin kung gagana to. Oh, ito guys, isang example. Tingnan nyo, ikaw, paano ka nakalabas? What is this? Wala namang butas sa mga walls natin except itong gagawin ko right now. Pero tatakpan din natin yan agad. Dinouble check ko yung mga walls natin talaga eh. Wala namang mga butas, wala namang mga madadaanan ata. Hindi ata sila makakataas sa walls natin. So, hindi ko talaga gets. Kailangan ka ba... Well, what if taasan ko na lang yung walls? Hindi ko lang kung makakatulong yun eh. Actually, baka mas madaling nga kung taasan ko na lang yung walls natin imbis na gumawa ng pangalawang outer layer ng walls dito. Pero, well, medyo nasimulan ko na siya. So, itutuloy na lang natin. Yes. Ilang minuto later. Okay, so Riku over here said na may dalawang villagers daw sa river. So, I'm gonna sneeze. Oh, what the heck? Excuse me. Oh, ka dyan. Ikaw ba't ka na sa labas? Balik ka na sa loob. What? Okay, ito. Nakapasok na isa over here. Takpan muna natin yung butas. Oops. Ayan, yung butas over there. And nasa yung isa? Nasa river daw. Ayun ano yan? Paano siya nakapunta dyan? Librarian ba yan? Oh yeah, librarian, ikaw. Power 5? Oh, it is! It's our Power 5 villager, yes. Paano siya nakalabas dyan? It's so dumb. Okay, kailangan siguro natin ng boat dito. Okay, ito yung ating boat and lead over here. And, alright ito, tapos tayo Ender Pearl. Mukhang gagabi na. Oh, okay, there. Yeah. Kailangan natin magmadali. Baka delikado para sa ating villager kung nasa labas pa siya hanggang sa gabi. O, ayun naghahabulan sila doon. Likot nitong villager. O, ayun Hala. Ito. Gawa tayo butas over here para makapasok siya. Yan. Very good. Hoy! Ano ba yan? Papasok ka na kanina. Lumayo pa. Excuse me. Ayun ako. Talaga itong mga villagers. Paano ba siya nakalabas? Okay, ito. Guys, mga pasaway. Alright, so para sa next part ng ating episode, nandito tayo sa Nether para mag-setup ng bagong portal papunta sa bagong Ancient City dahil hindi pa namin nahanap mga armor trims na mga dalawang episodes na namin hinahanap. So, yeah, ginamit ulit namin si checkbase.com para malagay yung portal na to diretso sa Ancient City. And ito na yung mga kasama natin, pumapasok na sila sa Ancient City na to. Ito, mag-setup tayo ng bed dito para mag-set ng spawn. And isa sa mga kasama natin, munti ka na daw mahulog. Pero yung katabit niya, no, ayan na siya. But yes guys, dahil naka-2 episodes na tayo ng mga pag-Ancient City adventures natin, hindi ko na kailangan ipakita lahat ng mga pangyayari dito sa Ancient Cities na pupuntahan natin sa episode na to. Dahil medyo gets nyo naman ako ano yung mga ginagawa natin dito, no? So ipapakita ko na lang yung mga highlights sa mga Ancient Cities na pupuntahan natin this episode. Like itong lumulutang na minecart with chest. Yung Ancient City na to kasi na pinuntahan namin ay meron siyang mineshaft din na nakalink dito sa Ancient City na to and nakasama tayo ng Warden. Yes, buti na lang maganda yung ating Swift Sneak Pants for Sneaky Sneakies.
Pero yun nga, wala kaming nahanap na magandang items dito sa mga chests sa Ancient City. Wala pa ring armor trims, kaya puro kalokohan na lang mga ginagawa namin dito. Tulad nitong mga kasama natin, nagsisneaky-sneak sa tabi ng isang warden somewhere dito. Hohoy, so brave. Sinubukan ko rin takutin sila with this shrieker na sinilk touch ko. Tingnan natin kung maano sila magugulat. Hala, may shrieker! Hala! Ewan ko kung tinatanggal niya dahil nagpapanik siya. Ewan. Pero, yeah, hindi nagsasama ng shrieker yung mga hindi nagsasama ng mga warden. Yung mga shriekers na sinisilk touch natin. Kailangan yung mga natural na nagge-generate lang na shrieker dito sa Ancient City. Sila lang yung pwede mag-summon ng warden. Kaya tingnan nyo, pag tumayo tayo dito, mag-iingay siya pero walang warden na lalabas. Also, by the way, merong dito, parang secret redstone room sa ilalim ng malaking circle na ewan sa gitna ng mga ancient cities. Kung gusto nyo tingnan, mga simple redstone contraptions lang. Wala namang super special na nandito. Tapos meron na naman bagong warden. Ayun, nandiyan siya sa may ilalim lang ng malaking bilog na ewan na yan sa gitna ng ancient city. Ano ba tawag dito? Tapos may mga nagtutulakan pababa din sa warden. Makikita nyo. Oo, bigla may mga namamatay. Yan kasi, tutulakan pa. Pero ako, nananahimik ako dito. Bigla lang, hala, may nanulak ko. No, may stuff. And ito, daming magagandang items dito sa tabi ng warden. Sa mga kasama natin yan kanina. Yung mga nagtutulakan din sa taas. Ayan tuloy. Ito, bumaba yung isa natin kasama, si Popoy Cutie. At tumatakbo siya para kunin yung mga gamit niya. And dahil mukhang nagagalit sa kanya yung warden, tatamaan natin ng bow yung warden na to para sa atin siya pupunta. And dahil ayoko ng warden sa mukha ko, magte-teleport tayo up here. Hey, yes, nasan na ako warden? Over here. So habang tinatamaan ko ng botong warden na to, itong si Natoy, gusto niya bumaba, gusto niya ata makipagsuntukan, pero, oh no! And ito na tayo, ready for round 2. Kita nyo sa kanan ko yung kasama natin. Tinulak na naman pababa para makipagsuntukan siya with this warden. Ito kasing kasama natin, si Natoy, wala siya sa suntukan with the warden last episode. So, bumabawi siya ngayon. Itong warden naman, natamaan ko na siya na ilang beses na with my arrows here. So, dapat di na ganun kalakas, or di na ganun kataas yung health nitong warden na to. At di na ganun katagal bago siya mapatay. Pero, tingnan natin. Hindi na ako gagamit ng arrows pa para ma-ensure natin na yung killing blow mapunta dun sa kasama natin. Yes, suntukin mo siya, yes! Although di ko lang kung magagalit sa kanya yung warden if wala tayong ginagawa dito ng matagal-tagal. Yan, napatay niya, yes! Wow naman, wow! So professional, so strong, wow! Kala nyo, malakas tong mga warden, mahina pala! Wow! Look at that magic! Yes, nandito na tayo sa susunod na ancient city natin. Dahil, wala kaming nahanap sa pangatlong ancient city natin yon in total. Doon sa last ancient city natin, walang magandang loot. So, may bago na naman tayong ancient city with the help of And nakahanap tayo ng lava pool din dito. Magpa-farm na rin ako ng obsidian habang naghihintay sa mga kasama ko. And ito na yung mga kasama natin. Itong obsidian farming lava pool area place thing. Ito yung magiging bagong namin. Parang mini base. Ito yung namin. Storage area. Lagay ng mga supplies and whatever. And ready na tayo para sa next ancient city. Tingnan natin kung saswertehin na tayo dito. Iilang menudo later. So nag-explore pa ako dito sa ancient city na to at habang nagsisneaky-sneaks ako dito, si Penguin, may sinabi siya, meron na daw armor trim. Wow, silence armor trim pa daw, yung mas rare pa yung nahanap niya. And for some reason, una pa namin nahanap itong silence armor trim kesa sa mas common na armor trim. Kung ano man yun, naka-4 na ancient cities na tayo isa pa lang nahanap natin. Pero at least meron na. Sad lang na hindi tayo nakahanap pero so wala nang iba pang interesting na nangyari dito sa ancient city na to. Kahit nga warden, wala akong na-summon at all kahit isa. So bumalik na lang kami dito sa gitnang area, malaking bilog area sa ancient city. At dito sa parang mini base area namin kung saan nag-combine na lang ako ng maraming mga swift sneak books na nahanap ko dito. Mga low level swift sneak books dahil wala akong nahanap na armor trims. Pero buti na lang itong mga smithing templates, yung mga armor trims, pwede natin sila i-duplicate. Kailangan lang natin ng mga diamonds. Medyo magastos sa diamonds actually pag duplicate ng mga smithing template. Pero buti na lang, nakahanap tayo ng maraming diamonds din dito sa ancient city na to.
And ito na siya, yung Silence Armor Trim na nakuha ni Mr. Penguin Man. And para i-duplicate daw ito, kailangan natin ng Cobble Deep Slate. At buti na lang, maraming Deep Slate dito. Yes, so ito, meron na tayong lahat ng materials para i-duplicate itong Silence Armor Trim. And yeah, nagawa na natin siya dun sa ating crafting menu. So, pag nasa atin na lahat ng kailangan nating materials, nga, diamonds and Deep Slate, Cobble Deep Slate, yan, mag-a-appear na siya dun sa crafting menu natin. And pwede na natin i-duplicate itong Silence Armor Trim, and bibigyan na natin yung extra copy natin sa ibang tao para ma-duplicate niya rin. And ito na tayo sa isang creative test world, creative copy ng ating realm dahil nag-experiment ako with mga armor trims. Ito, kita nyo sa mga armor na to. Ito, lahat ng mga armor trims na nasa collection natin ngayon. 4 na iba't ibang armor trims pa lang. Pero, yeah, ito, may mga iba't ibang sila, patterns, designs dyan, and pwede natin sila i-mix-mix. And yeah, nag-iisip lang ako ng magiging parang design para sa aking armor para magmukha na akong extra fancy and professional. Pero, hindi lang yun yung ginagawa ko dito dahil nag-experiment din ako with mga banner patterns. Kita nyo yung mga yan. Ito, ang dami ko ng mga iba't ibang designs dito. Sinusubukan ko kasi gumawa ng mango na banner pattern na yun. Mandaming iba't ibang versions. Bawat version natin dito ng banner natin, mga yan, iba't ibang mga attempts para gumawa ng perfect mango design. Yes, nag-experiment lang kasi ako dito. Sinusubukan ko hanapin yung perfect mango design. Pero tingnan nyo to, yung green part na yan, dahon dapat yun ang mango pero ang hirap niya pumukhang maayos na mango sa banner pattern. So ewan ko, basta yung point ng mga banners natin ay para ilagay sa shield natin. Yes, tingnan nyo yan, mukha tayong may mangga talaga sa shield. Wow, sobrang fancy na ng itsura natin with our shield na may mangga at mga armor trims natin. So babalik na tayo sa ating realm para gawin mas fancy yung ating stuff. And ito na tayo back sa actual realm natin para pagandahin yung ating armor dahil tingnan nyo naman yung suot natin. Ano yan? So boring, so plain, nakakahiya naman. Nakakahiya sa mga magulang natin. Hindi tayo pinalaki para magsuot ng armor na walang armor trims. Nakakadire. Kaya ito, pupunta tayo sa ating secret barrels dito para kunin yung ating mga armor trims dito. And maliit pa lang yung ating collection pero sapat na to para magmukha tayong extra fancy. So, syempre, kailangan natin i-duplicate yung ating mga smithing templates para di tayo maubusan na to pag linagyan na natin ng armor trims yung ating gamit. Tapos, para maglagay ng mga armor trims, pupunta tayo dito sa smithing table over here and lalagay lang natin yung mga gamit natin dito sa mga slots sa smithing table. Para lang siyang, sobrang similar siya sa pag-upgrade ng mga gamit natin to netherite stuff. So, ilalagay natin yung smithing template natin dyan sa unang slot, yung ating armor dito sa pakalawang slot, tapos isang precious material sa atin, gold, para magkaroon tayo ng design. Ayun, nakita nyo yung design ng ating chest plate, yes. And gagawin lang natin to para sa lahat ng mga iba pang parts ng gear natin. So, ilalagay natin ito over here and then ito dyan. Tapos itong gold ingot na to, pwede nyo siya palitan with kahit anong parang precious material. Pwede nyo siya gawing diamond or netherite or iron or copper rin ata pwede. Emerald din pwede. Redstone ata pwede, but yeah, ito, yellow tayo dahil mango is best fruit. Mango is best prutas for you in your life, yes. Pero ito na yung ating armor. Look at that. Meron na tayong armor trims. Very fancy, very good, very good. So yung banner pattern na lang sa shield natin para makumpleto na yung ating fanciness. At para gumawa ng fancy banners, kailangan natin gumawa ng loom. And ito, ano ba yung crafting recipe nun? Ano ata siya? Kailangan ng 4 na planks and 2 string. Oh, wait, 2 planks and 2 string. Yes, yeah, close enough. Tapos syempre kailangan natin ng mga iba't ibang kulay ng mga dice para sa ating banner. And buti na lang, meron na tayo lahat ng mga kailangan nating sources para sa iba't ibang kulay na kailangan natin para sa ating mango design. Tapos kailangan natin ng red banner. Dito magsisimula lahat ng ating design. So kailangan natin ng iilang red wool. Kaya meron tayong red dye over here. And marami tayong sheep dito sa loob ng ating village. Hello sheep friends. Yes, gagawin natin sila red para magkaroon tayo ng red wool. Hello guys, pahingi ng red wool. Kailangan natin ng 6 na red wool. Yes, so kulang pa ng isa. Yes, yan, thank you. Ito, gawin natin siya yellow. Up, di na kaya. Why, hala. Kailangan tumubo ulit yung kanilang wool. So, yeah, red na lang sila muna. Mukha silang mustard and ketchup.
Tapos ilalagay na lang natin itong loom sa ibabaw ng ating smithing table over here. And makikita nyo dito yung menu ng loom. Dito ilalagay lang natin yung ating red banner pattern. Dito magsisimula yung buong natin, mango design. And kung hindi kayo familiar kung paano gumawa ng mga designs dito sa loom, para siyang gumagawa kayo ng mga iba't ibang layers na pinagpapatong-patong nyo. So for example, ito yung una nating layer, yung lime dye na ganyan yung pattern niya. At yung pangalawang layer natin, ito, red dye naman. Ano bang pattern? Ito ang pattern na to, yan. So, medyo nakikita nyo na, medyo nagmumukha ng dahon yun. So, yung next na pattern naman natin, yung next layer natin ay ito, yung parang main mango shape natin. So, yan, gets nyo na kung bakit medyo mahirap gumawa ng mga banners, kung bakit medyo kailangan ng maraming experimentation para makuha yung design na gusto nyo. Dahil yan nga, tinatry nyo, hanapin yung tamang parang order, yung tamang sequence ng mga iba't ibang design patterns, iba't ibang kulay hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong shape. So, gagawin ko lang to until magawa natin yung ating banner pattern over here. So, yeah. Actually, ito na nga yung last step. Yeah, ito. And kukunin na lang natin siya. And ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. Okay, ito. The-display muna natin siya. Oh, wow, look at that. Mukhang mango. Medyo ata, ewan ko. Pero ito, para malagay natin itong banner sa shield natin, ilalagay lang natin yung shield natin dito. Yung banner dyan, and kukunin natin siya dito. Yes, yung shield natin. Look at that. Meron na tayong fancy shield dito with fancy armor trims pa. Oh, wow naman. Sobrang ganda na ng ating outfit at sobrang pogi ko rin in real life, joke. Pero yeah, siguro proud na yung ating mga magulang because yung ganda na ng ating armor. Are you proud, parents? Are you? Siguro proud naman na yung aking mga magulang sa aking fancy armor dito. Pero may chance na maging mas proud pa sila sa akin dahil nakagawa ata ako ng mas maganda pang mango design para sa ating shield. So kailangan ko mag-craft ng bagong shield dito dahil hindi na natin matatanggal yung banner sa shield natin ngayon. And ito na tayo ulit sa ating treehouse, sa ating loom para makagawa ng mas maganda pang mangga, the best fruit. So, kung naalala nyo kanina, medyo na-mention ko na hindi ako na-satisfy sa itsura ng dahon ng ating mangga. Medyo hindi siya mukhang dahon talaga eh. Well, nag-experiment pa ako ng konti para gumawa ng mas convincing, mas maayos na itsura na dahon. Tingnan nyo yung pattern na to. Parang, oh wow, parang hindi naman mukhang dahon niya ng mangga. Well, kung linagay na natin yung yellow part na to, oh wow, medyo mas na siya, no? Parang mas dahon shape na yung green part na yan. Pero tingnan nyo pa to, kung matapos na natin yung buong design natin, ito, last part yan. Ganyan yung itsura ng banner natin, di ba? Pero kung linagay pa natin siya sa shield natin, mag-iiba pa ng konti yung itsura niya. And pag suotin na natin yung shield, tingnan nyo kung ano itsura na to. Oh, look at that. Wow, sobrang mukha na siyang dahon. Sobrang mukha na siyang accurate na mangga. Yes, very good for us. So yeah, kung naalala nyo nga yung itsura ng banner na to kanina, iba siya sa shield natin, no? Kasi lumiliit daw yung resolution ng image na linalagay dito sa shield. But yeah, kaya siya nagmukhang mas dahon pa ngayon. Very good. So yeah, actually yun yung ating episode for today, guys. Medyo chill lang yung episode natin ngayon dahil next episode, intense yung mga gagawin natin. So yeah, magkita-kita na lang ulit tayo sa next one. Have a great day, mga tao. Okay, bye!